Mayroon talagang nakaka-excite sa isang lugar na may maitim at misteryosong nakaraan. Kagaya ng La Isla de las Muñecas, isang isla na natatakpan ng mga nabubulok na lumang mga manika na nakasabit sa mga puno ay medyo nakakatakot. Ito ang kwento ng isla na puno ng mga manika. Ang kwento ng La Isla de las Muñecas, The Island of the Dolls, ay malapit na kaakibat ng kwento ni Don Julian Santana Barrera. Isang katutubong taga Xochimilco, isang bahagi ng Mexico City, iniwan ni Don Julian ang kanyang asawa at pamilya sa gitna ng ika-20 siglo upang manirahan sa isang isla sa Texuelo Lake. Ang mga dahilan niya para gawin ito ay hindi malinaw, ngunit agad na lumitaw na si Santana Barrera ay hindi kailanman ganap na malinaw ang pag-iisip. Hindi nagtagal pagkatapos na ilipat ang kanyang sarili, natuklasan niya ang isang nakakatakot na bagay sa mga baybayin ng kanyang isla, ang bangkay ng isang batang babae na nalunod sa lawa. Isang manika ang dumating na lumulutang sa mga kanal ilang sandali pa, na nagpabago ng takbo ng buhay ni Santana Barrera at ng hugis ng isla sa mga taon na darating. Nag-iisa sa isla, kinuha ni Barrera ang manika at itinali ito mula sa isang puno upang magpahupa sa espiritu ng yumaong na batang babae. Ngunit, sa paningin ng lalaki ngayon ay itinuturing ang kanyang sarili bilang tagapangalaga ng isla, hindi sapat ang isa lamang na manika. Sa susunod na 50 taon, si Santana Barrera ay mag-iipon ng mga manika mula sa basurahan at mula sa mga ilog, at itinali ito mula sa maraming puno sa isla. Ang iba ay itinatali niya na buo, ang iba naman ay nasa iba't ibang estado ng pagkasira, walang ulo, walang bahagi sa itaas, o pagkahiwa-hiwalay sa iba't ibang paraan. Ito ay hindi tunog ng mga aksyon ng isang tao na may malusog na pag-unawa sa katotohanan, at sa katunayan, may maraming pag-aalinlangan sa paligid ng alamat na ito. Ang pinakamalaking tanong, ang katotohanan ng batang babae na namatay. Maraming tao, kabilang ang pamilya ni Don Julian, hindi naniniwala na nakita niya ang batang babae. Bagaman hindi malinaw kung naniniwala sila na imbentado ito, kathang-isip ang karanasan, o mayroon siyang pagkakamali. Ang malinaw lang ay na kahit mayroon o wala talagang batang babae, itinalaga ni Don Julian ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kanya. At marahil ang pinaka-nakakakilabot sa lahat, kahit na ilapat pa ang kanyang buhay ay may malinaw na kaugnayan sa kwento ng bata na nalunod. Noong 2001, pumanaw si Don Julian Santana Barrera. Natagpuan ang kanyang bangkay, hulaan mo, nalunod sa kanal, sa eksaktong lugar kung saan laging sinasabi niyang nakita niya ang batang babae. Bilang tugon, nagsimula ang mga turista na pumupunta sa isla upang magbigay-pugay. Nagdala sila ng kanilang sariling mga manika, at hanggang sa ngayon pinararangalan ng mga tao si Santana Barrera at ang batang babae, kung siya man ay totoo o hindi, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga manika bilang pugay. Maaring gawin mo rin ito. Maraming bapor ang humihinto dito, kaya ito ay isang nakakatakot na dapat puntahan sa anumang paglilibot sa mga sinaunang kanal ng Aztec.